Kamusta at welcome sa Fort Lauderdale, Florida. Noong 2024 sa wakas, dumating ang Tri-Rail sa downtown Miami at nagkaroon ng tren papuntang Miami Central. Pero para sa karamihan, hindi pa rin ito diretsong biyahe. Ngayon, susubukan natin ang buong biyahe para makita kung paano gumagana ang bagong koneksyon at alamin kung bakit hindi ito ganoon kasimple. Ang Tri-Rail ay ang commuter line ng South Florida. Bagamat maganda ito para sa mga nagko-commute, palaging may isang pangunahing problema. Kailangan ng transfer ang pagpunta sa downtown Miami mula nang magbukas ang Miami Central Extension noong 2024. Pero makikita natin na hindi nito tuluyang naresolba ang problema. Bago natin masilip ang Rail-Link, kailangan muna nating makarating doon, kaya dito magsisimula ang ating biyahe sa Fort Lauderdale Station. Madali kumuha ng ticket papuntang Miami, $5 lang kasama na ang transfer sa Downtown Link. Dumating sa oras ang tren. Ito ang unang tren na magdadala sa atin ng 22 milya patimog papuntang Metro Rail Transfer. Pag-akyat sa tren, umakyat kami para maghanap ng upuan sa 35 minutong biyahe patimog. Ang mga upuan sa Tri-Rail ay karaniwan lang para sa mga tren ng mga nagko-commute. May sapat na espasyo para sa mga binti at may ilang mesa para sa mga grupo. Tuwid ang upuan kaya pwedeng di komportable sa 2 oras na biyahe pero okay lang para sa maikling biyahe. May mga saksakan sa ilalim ng mesa pero mahirap makita kung hindi mo alam saan hahanapin. Pangunahing pasilidad lang tulad ng wifi, palikuran at espasyo ng bagahe sa tren. Sa kabuuan, maayos ang mga tren na ito para sa maikling biyahe ng mga commuter, pero hindi ito lugar na gugustuhin mong manatili ng matagal na oras. Siyempre, ang padiging nasa ikalawang palapag ay may malaking bentaha, ang tanawin. Bagamat mas maliit ang commuter network dito, umaabot pa rin sa 79 na milya bawat oras ang tren, kaya naabot ng express train ang 1.5 oras. Hindi tayo sumakay sa Super Express, 6:30 nagsisimula ang southbound na biyahe. At pagdating sa Metro Rail Transfer, lumalabas ang pangunahing problema sa Downtown Link. May 30 minuto pa tayong hihintayin. 26 shuttle ang bumibiyahe araw-araw, halos kada oras ang biyahe sa mga oras ng operasyon. Naka-schedule ang bawat shuttle na tumugma sa southbound na serbisyo, may 5 to 10 minutong pagitan para makalipat. Hindi kasama ang tren natin, kaya matagal tayong maghihintay. Ang Metro Rail Transfer ang pangunahing lipatan ng pasahero papuntang Miami Metro Rail papuntang downtown. Mga 25 minutong biyahe sa Green Line papuntang Miami Central mula rito. Umalis ang mga tren bawat 10 minuto tuwing rush hour at bawat 15-30 minuto sa ibang oras. Sa papel, 5 minuto lang ang lamang ng Tri-Rail dahil 20 minuto ang shuttle papuntang Miami Central. Pero pag isinama ang paglipat at paghihintay, hindi na malinaw ang kalamangan nito. Kaya bakit nga ba ito umiiral? Ang pagdating ng express train mula Miami Central ay sagot sa bahagi ng tanong na yan. Ang bagong koneksyon ng tren ay nagbibigay daan sa diretsong biyahe papuntang downtown para sa mga regular na pasahero, kung saan ang bawat alis ay tumutugma sa kasalukuyang oras ng dagsa ng mga biyahero. Dahil isang express train lang bawat araw, mahirap ito para sa karamihan. Nagbibigay ang koneksyon ng dagdag na opsyon sa mga pasahero at libre ang shuttle kumpara sa 2.25 sentimo na pamasahe sa Metro Rail. At heto na ang shuttle natin at isa lang itong sasakyan. Downtown Miami Central. Nakuha mo ako. Akala ko patay na tren na yon. Downtown Morael. Aalis tayo sa Metro Rail Transfer at liliko papuntang Florida East Coast Railway. Ang koneksyon ay 4 na milya mula Metro Rail Transfer sa Florida East Coast Main Line, tapos liliko patimog ng 4 na milya papuntang Miami Central.
Medyo hindi kapansin-pansing biyahe ito, dumadaan sa industrial na lugar sa tabi ng FEC. Ang dahilan ng kakaibang setup ng shuttle na ito ay dahil sa mga limitasyon ng kagamitan. Luma na ang mga 3-rail lokomotibo at di pumapasa sa emission standards para sa downtown Miami, kaya kaunti lang sa fleet nila ang pwedeng mag-operate sa rutang ito. Dahil dito, umaasa ang sistema sa limitadong shuttle service. Upang hindi maantala, nagpasyang Tri-Rail na gumamit ng ilang lokomotibo para sa shuttle service at nagdagdag ng express train ilang buwan matapos ilunsad. Kaya ano ang ginagawa ng Tri-Rail tungkol dito? Sa ngayon, nagtatrabaho na ang Tri-Rail para i-retrofit ang mas marami pa sa kanilang mga tren at may pondo na mula sa gobyerno para i-upgrade ang ilan sa kanilang mga lokomotibo. Umorder sila ng 7 Siemens Charger na lokomotibo bilang kapalit ng lumang tren na darating sa 2029. Alam mo ba ang susunod? Sa Miami Central, aakyat tayo sa viaduct papunta sa plataporma, nilulunok ng istasyon ng tren habang humihinto tayo. Sa kabila ng lahat, nakarating din tayo sa downtown Miami kahit hindi kasing direkta ng inaasahan mo. Pagkatapos dumating sa shuttle na may isang bagon lang, parang ibang mundo ang Miami Central. Mas malaki, mas abala at mas moderno kumpara sa kahit anong nakita natin sa network ng Tri-Rail. Karamihan sa plataporma ng Tri-Rail ay nasa labas, ngunit ang istasyon ay malaki, moderno, maluwag at madaling puntahan mula sa downtown. Dito rin matatagpuan ng Brightline, ang mas mabilis na serbisyo ng tren sa Florida, kaya't mahalagang hub ito. Hindi ganap na magkaugnay ang dalawang sistema, may sarili silang tiket at presyo. Kahit hindi laging madaling makarating, ang destinasyon ay eksakto kung saan mo gustong pumunta. Nasolusyonan na ba ng Miami Central Extension ang problema? Sa totoo, hindi pa talaga. Para sa karamihan ng pasahero, may paglipat pa rin. Pero pinapakita nitong posible ang direktang serbisyo sa downtown. Kailangan na lang ng tamang kagamitan para magpatuloy ito. Mukhang maganda ang hinaharap ng Tri-Rail at Miami Central at excited akong makita ang pag-unlad ng serbisyo sa mga darating na taon. Dahil tapos na ang paglalakbay, tatapusin ko na ang video. Kung bago ka dito, sobrang ma-appreciate ko ito. Kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba, libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kayo ay kamangha-mangha at lubos kong pinahahalagahan ang inyong kabutihang loob. Kung gusto ninyong mapasama ang pangalan ninyo sa video o suportahan ng channel, bisitahin ang mga link sa ibaba ng description. Yun lang para sa araw na ito. Salamat sa pagsama. Makita tayo ulit.